Yo, what's up guys? Dashi Vinci here for today's vlog. Eto na, ipapatune na natin itong ating Supra GTR 150 dito kala Kuya Jobert. Kasi kung matatandaan nyo, umuwi ako dito sa Bicol. At sabi ko dun sa vlog na may something wrong with my Supra GTR 150 dahil wala siyang dulo. Parang yan ang mga nagiging issue ng motor ko, nawawala ng dulo. Pero to give you guys some context, etong ECU na nakakabit ngayon sa aking Supra GTR 150, ECU talaga ni Downshift KC sa kanyang RS 150. Nung hindi pa nakakabit dito sa aking Supra GTR 150 yung ECU na to, niremap na ni Kuya Jobert sa motor ni KC at sa settings ng motor ni KC. Kaya nung kinabit ko siya dito sa aking Supra GTR 150, at the same time, nung nagpalit ako ng muffler, nawalan siya ng top end power. Pagdating sa high RPM, parang sinisino, parang pumupugak. Kaya yun ang target natin ngayon, ipa-retune kila Kuya Jobert itong ECU na to para sa settings ng aking Supra GTR 150 naman. Kaya sa mga gusto magpa-retune tsaka gusto magpa-remap kila Kuya Jobert, especially kung located kayo dito sa Bicol, merong special offer si Kuya Jobert sa inyo. Ang gagawin nyo lang, ipakita yung screenshot na napanood nyo yung mga vlogs ko regarding sa retune or remap ni Kuya Jobert. And then mabibigyan kayo ng special discount. Laking tulong na sa akin yun guys. Kaya sa mga gusto magpa-remap, gusto magpa-retune, message nyo na si Kuya Jobert for full inquiries. Lagi ko naman silang tinatag sa aking mga Facebook page. Kung sa YouTube nyo napanood, nilalagay ko naman sa description box yung link ng Facebook page nila Kuya Jobert. And para sa mga curious regarding sa aking muffler na MVR1, mamaya pakita ko sa inyo, bigyan ko lang din kayo ng brief history regarding sa muffler na to, tsaka sound check na rin. So yun, pupunta lang tayo dito sa Ligaw Albay para sa shop ni Kuya Jobert, and then tingnan natin kung ano magiging resulta ng tuning nitong aking Supra GTR 150. Bali-balita na lang guys, okay? 5 minutes later. Dito lang tayo sa open field para mabigyan ko kayo ng sound check man lang and brief history regarding dito sa MVR1 na muffler na to. So yun guys, ito ang ating muffler MVR1. Actually stock yung kanyang heat guard, tapos pinalakihan ko lang itong part na to para magkasya itong tubo ng MVR1 kasi yung tubo na ito is mas malaki compared sa stock. So yun, mukhang stock pa rin yan kung tutuusin. Tapos itong muffler na to talaga is puro kalawang yan. Second hand ko lang siya nabili, tapos puro kalawang. Kaya ang ginawa ko is pina-repaint ko kay tropa nating si Ian, and pinakalkal ko na rin. Parang natatahimikan kasi ako sa tunog ng muffler na to nung hindi pa siya nakakalkal. Parang tunog stock pa rin siya. At the same time, ewan, parang walang dating sa akin. Parang ganun. So ang ginawa ko, pinakalkal ko kay Ian, and yun, mas gumanda na yung tunog, mas lumutong na. Ito, pakinggan nyo. Yan. Pag idle, kung tutusin, parang ano lang din parang stock lang din pero mas buo yung tunog niya. Yung hindi pa nakakalkal, mas tahimik dyan yung kanyang tunog. Ito naman pa pag tinotrottle. Iba ang angas na ng tunog. Pasensya na kung wala akong comparison regarding sa stock na tunog ng MVR1 nang hindi pa nakakalkal. Pero yun din ang masasuggest ko sa inyo guys. Kung natatahimikan kayo sa tunog ng MVR1 nyo, much better ipakalkal nyo. Madali lang naman ipakalkal yan. Tatanggalin nyo lang yung bolt. Tututusin niya, may bolt dyan. Kasi yung sa akin, yung nabili ko, wala na siyang bolt. Pero yun nga, tatanggalin nyo lang yung bolt, hatakin nyo lang tong tip na to, tapos palitan nyo ng mas malaking screen ng tubo, tapos lagyan nyo ng parang fiber and steel wool. Kung gusto nyo mas malutong pa yung tunog, lagyan nyo ng steel wool. Ito kasi sa akin, ang nakalagay dito, half fiber, half steel wool. Kaya naging ganyan yung tunog niya. So yun, yan lang masasuggest ko kung naka MVR1 kayo. And ito pa pala, kung magpapansin nyo, ayan sa dulo, ito, merong spacer, diba? Kasi pag walang spacer, ang nangyayari, parang nakalabas tong MVR1, parang nandito siya nakalagay. Compare ngayon na nilagyan ko ng spacer. Pero still, ang isang masasuggest ko pa dyan, putulin nyo tong bracket, parang half na bracket, tapos ilipat nyo yung pagkakalagay niya, ilipat nyo yung pagkakaweld ng bracket na to para mas pamantay siya sa bike. Kasi kung titingnan nyo, diba, parang nakaluwa pa rin
yung muffler, di ba? Even though na straight naman na yan. So yan yung masasuggest ko. Pero for now, yan ang aking MVR1 na pipe. Medyo madumi-dumi pa nga kung tutusin kasi galing yan ng biyahe. Ngayon, punta lang tayo kay Kuya Jobert para maparetune itong ating ECU. Yan makikita nyo, parang may ulan sa part na yon. Whereas kakawash lang netong aking Supra GTR 150. Pero yan, balitaan ko na lang kayo kapag nandun na tayo kala Kuya Jobert, okay? 1 hour later. Ay, gano'n? TPS Ano ba? O nga, bumababa. Kasi nag-attack. Yun lang. Bumababa siya. TPS yun lang ba? So, bali anong ano niya ba yan? Palitan ng TPS. Palitan ng TPS? Dito, kita mo dito. Diagnose natin. Ito yung TPS. Pansinin mo, dapat yan 0. Pero okay lang naka 1, sige. Pag nire-rev siya, sumusunod. Ayan, sumusunod naman. Pag piniga mo, drop. Oo nga, nagdodrop ng gano'n. Pwede naman dito, makikita mo naman dito. Habang pinipiga mo siya, kasi TPS yung maangat. Okay. TPS versus RPM to. Ito yung RPM, ito yung TPS. Maangat habang nire-rev. Pag pinul-rev mo, bumababa? Okay. Kinukuman nyo si ECU na nagmi-minor ka, kaya humahagok. So, may problem yung TPS. Hindi natin ito matutunan. Ay, hindi matutunan na yan? Bilan mo muna TPS, tapos tono yan. Okay, sige. Quick update guys! Ewan ko kung narinig niyo yung usapan namin ni Kuya Jobert, pero sabi niya, may problema ang TPS ng ating Supra GTR 150. Kasi nangyayari kapag tinothrottle up niya, parang pagdating sa full throttle, bumababa rin yung TPS, yung sensor ng TPS, something ganyan. Kaya resulting sa may mga times na hindi talaga siya mahatak or what. So ang mangyayari na ito, bibili tayo ng bagong TPS para ma-tune ni Kuya Jobert. Yan din ang maganda sa dyno nila kasi nakikita talaga kung anong problema ng motor. Kaya ito, kalahati lang muna ng ating pag-apply ng throttle. Hindi natin siya talaga full throttle, gawa na yun nga, hinahatak ng TPS yung pag-apply ko ng throttle. Kahit na full throttle ko siya, wala rin siyang power. Pero ang maganda, nalagyan na ng bang sensor yung ating pipe. Kaya mangyayari, pagka nakabili na ako ng TPS, kakabit na lang yun, then yun, i-tune na lang. Siguro sa inyo, minuto lang, segundo lang ang lilipas. Ako kasi maghanap pa ako ng TPS. Kaya update ko na lang kayo guys kapag going na ang tune ng ating Supra GTR 150. Get the idea. So ito na guys, pupunta na tayo kay Kuya Jobert kasi dumating na yung order natin na TPS. Naghanap ako dito sa Albay na pwede mapagbilan ng TPS. Ang problema, walang stock. Kaya nangyari, num-order pa ako through online. Pero sana itong nabili natin na TPS is goods para ma-tune na maayos itong ating Supra GTR 150. Ayos mas gumanda na yung response ng throttle. Ayos talaga mga remove ni Kuya Jobert. Lumalabas yung power ng bike.
Although yung kanyang power or HP, horsepower, ang stock kasi is 15.4 na horsepower. Ngayon, naging 16.8. Di na rin masama. Especially, all stock tong motor ko, naka-muffler lang na MVR1 na power pipe. And then the rest, ano na, stock lang. Even the throttle body, bracket, and so on and so forth. Pero naka-gain siya ng almost 2 horsepower. Malaking bagay na yun kung tutusin. Teka, picturein muna na si Gigi. Kasi nga, hindi na siya hirap talaga humatak. Unlike kanina, ramdam na ramdam ko na ayaw humatak ng bike. You know, responsive ng throttle, oh. Paano ba kaya kapag nakargaan natin makina ni Gigi? Langya! Ngayon pa lang, lakas na. Paano pa kaya kapag nakargahan pa? Balik lang kala Kuya Jobert, paalam lang ako, tapos uwi na ako ng ginubatan. Yung sinasabi kong responsiveness ng throttle, yung tipong, tulad niya, nasa 40 kph tayo, nasa second gear, tapos kapag tin-throttle up ko, para akong hinahatak. Wala, kahirap-hirap umahatak ka lang kaya. Ang laki ng difference. Napakalaki ng difference compare kanina. Although malakas naman na talaga makina ng GTR or ng Supra GTR 150, but still, ngayong napalakas pa ni Kuya Jobert, naku, grabe. Ramdam na ramdam yung difference. Napaka-solid na naka-remap lang kaya. Kung meron lang siyang remap for 300 SR, for sure, paparemap ko rin yun. Kasi ramdam mo mararamdaman mo talaga kapag nagpalit ka ng muffler, mararamdaman mo yung bike na parang hindi yung ganun kalakas yung hatak niya or parang yung sungaw, kumbaga. Compare kapag na-remap na yung ECU, ramdam mo yung difference. Kaya sa mga gusto magpa-remap dito sa Bicol, ayan, check nyo na lang yung shop ni Jobert, JJL, dito sa Ligaw Albay. So ayan guys, I guess dito ko natapos silang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Yung load rail, ride safe. Peace out.